morning! Gusto ko pong batiin niyo po ang bawat kaliwat kanan po na isang mapagpalang umaga. At sabihin niyo rin, salamat Panginoon at salamat dahil nandito ka sa kabila ng bagyo. Okay? Okay. Sige po, bago po ang lahat, nais ko lang po munang basahin yung Santiago chapter 3 verse 13. Sabi rito, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay ng bunga ng pagpakumbaba at karunungan. Ang application ko po, ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng ating alam o sa husay nating magsalita. Ito ay nakikita sa ating mabuting asal, mapagpakumbabang puso at mga gawa na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Ang taong may karunungan mula sa Diyos ay pinipiling gumawa ng tama, mapagmahal at maging mabuting halimbawa sa iba. So, yun po, naway piliin po natin maging mabuting tao. Tinatawagan ko na po yung opening prayer, si Manong Alyo po. Tayo po itatayo, mga kapatid. At tayo'y manalangin. Dakila naman Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, Panginoon. Buong puso ka namin pinasasalamatan sa lahat ng bagay na kabutihan mo sa bawat sa amin. Sa nakaarang mga araw, Panginoon, ganito man ang panahon, ngunit nandiyan pa rin yung pananampalataya namin na ikaw ang aming pag-asa sa lahat ng bagay sa aming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa umagang ito, kahit ganito ang panahon, at iginating mo kami dito sa iyong bahay-sambahan upang buong puso ka naming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Narito kami, Panginoon, upang pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo sa amin sa nakaraang linggo. Bawat sa amin, nakaranas ng ibang pagsubok. Ngunit hindi nawawala yung pananampalataya namin na ikaw ay nasa aming buhay, Panginoon, na siyang gumagabay sa aming pamumuhay. Salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya na pinagkalob mo sa bawat sa amin. Ganon din sa iyong mga salita, Panginoon, siyang gabay namin sa araw-araw naming pamumuhay na pinagbubulay-bulayan namin araw at gabi. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Ganon din sa gagamitin mo sa aming worship, lalo na itong pag-awitan namin. I-bless mo rin ang mga paparito, ingatan mo rin sila, Panginoon, upang magkaisa kami sa pagpuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito. Ganon din sa mga online viewers, i-bless mo rin kanilang buhay at buksan mo ang kanilang puso at isipan, ibigay mo ang concentration at yung banal na espiritu siyang mananatili na mag-guide sa kanilang puso at isipan upang buong puso silang tatanggap sa iyong mga salita na kanilang mapapakinggan sa pamamagitan ng iyong tagapagsalita sa umagang ito. I-bless mo ang aming mga awitin namin, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo sa umagang ito. I-bless mo ang mga magtutugtog, i-bless mo ang mga worship team. Lalo na, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong mga salita. Ang banal na espiritu mo ang mag-guide sa kanyang puso at isipan upang sa ganon ang layunin mo sa umagang ito ay tatamasahin namin ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, naganap ang revival dito sa West Avenue. Ito po yung plano mo, Panginoon, na pagkaisahin ang iyong mga anak na naglilingkod dito sa West Avenue. Mahalaga ang pagkakaisa namin, Panginoon, bilang naglilingkod sa iyo. I-bless mo ang mga tatay, nanay, young people, mga kabataan,
parte ng aming mga pamilya, Panginoon. At yan ang gusto mo, Panginoon. Gamitin mo ang revival na ito ayon po sa iyong kalooban, Panginoon, na mananatili yung alab ng aming paglilingkod sa iyo. Yun po yung panalangin namin na yung relation namin na magkakapatid sa iyo ay manumbalik at puspusin mo kami ng banal na espiritu upang mag-alab yung paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Ano man yung daranasin namin sa buhay, ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Kung sino yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ay siya ring Diyos namin ngayon at magpakailanman. Amen. Balik ko na sa Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Parang mahina. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. So, ibigay po natin yung best natin para sa Lord. Bagyo lang siya, pero ang Panginoon natin ay makapangyarihan. So, patuloy tayong umawit. Ipalakpak po natin ating mga kamay. Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugad ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Palakpak po natin ating mga kamay. Amen. Pala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ka lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh.
sa Kanya'y magtagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Tunay nga po ang ating Panginoon ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya ay tapat at siya rin ang ating Diyos na nagpapagaling sa lahat ng ating may mga karamdaman. So ngayon naman po, siyasatin po natin ang ating puso bago natin ito awitin. Damhin po natin yung presensya ng ating Panginoon. Gawin natin pusong dalisay ang ating mga puso. Alam ko pong mahirap, pero sa Panginoon po, wala pong mahirap. Damhin po natin yung presensya ng ating Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Sa pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na higait parang alam. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso
matutunay ang ating Diyos ay mga pangyarihan sa lahat. Dinudulog Patuloy natin sinulog ang ating mga puso. Patuloy tayong lumapit at Nagpapakumbaba na susumamo. Spirit, O God. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming Ang pagkukulang. puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Dalayan ko, Ama, na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. At ngayon sa ikalawang linggo ng aming revival, mangusap ka, O Diyos. Dalayan ko, Ama, nakatagpuin mo kami, Lord, in a very special way. Habang nakaupo ang bawat isa, mangusap ka, Lord. Habang kami ay nakatayo na nag-aawitan, mangusap ka sa amin, Panginoon, personally. At idil mo kami, Panginoon, sa anumang mga dapat na ayusin namin sa aming buhay. Lord, samahan mo kami, bagamat malakas ang ulan, isang buong umuulan, Panginoon, linggo na umuulan, pero andito kami para itaas ang iyong banal na pangalan. Wala pong magiging hadlang para kami ay magpuri, magpasalamat, Panginoon, sa inyo at ibigay ang aming buong buhay para sa inyo. Samahan mo kami, wala kami ibang itataas kundi ikaw lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa bawat isa.
Sino po ang excited sa ikalawang Sunday ng ating revival service? Pakitaas po ang kamay. Sabihin nga po natin na malakas na amen. Ang ating pong tema ngayong buwan na ito ay revival fire. Pero parang revival rain. Pero hindi yung fire ay yung pag-aalab ng ating puso. Pero yung rain naman pagpapala. Patuloy na dadaloy na pagpapala sa atin. Alam nyo, tayo po ay mapalad ngayon dahil nandito po tayo sa simbahan. Alam nyo ba yon? Dahil marami pong mga simbahan, online po yung kanilang service. Dahil yung kanilang dadaanan, baha, at talagang inulan po yung kanilang mga lugar. But we thank the Lord, dahil yung lugar po natin mataas, hindi tayo binabaha. At nandito po tayo ngayon para sama-sama na magpuri sa ating Panginoon. So we really praise the Lord for that. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay asawa ng ating General Treasurer, si Pastor Art. At siya na rin tumatayong secretary. May dalawa po silang anak, si Pastor AJ at si Audrey. Si Pastor AJ po ngayon ay nasa Bible School, nagtuturo po siya. Nasa Kabakan Bible College. At yung ikalawang anak nila, si Audrey, ay nandito po sa Fatima. Tama ba? Fatima na nag-aaral. Parehong lalaki po yung kanilang anak. At si Pastora Mary Jean ay taga Mindanao, kung di ako nagkakamali, ang kanilang roots. Ang kanila pong pamilya ay Digan. Malaking pamilya po ito. Taga Mindanao, particularly doon po sa Ligaya Wesleyan Church. Kapatid po ni Pastora Mary, yung ating pong dating General Treasurer. Huwag ko kayong matakot na taga Mindanao yung ating Treasurer. Pero matapang talaga itong ating tagapagsalita. Matapang po siya na magbahagi ng salita ng Panginoon. Nung nananalangin po ako, sabi ko, sino kaya ang ma-invite na mag-speak? Pinalagay sa isip ko, si Pastora Mary Jean. Kaya ngayon po, ang ating pong tagapagsalita ay matapang na tagapagsalita ng kanyang mabuting balita. Kaya hindi ko na po patatagalin pa, tinatawagan ko na po si Pastora Mary Jean sa harapan para ibahagi po ang mabuting balita. Salamat po, Pastor. At isang karangalan po na ako ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon dito sa ating church sa West Avenue. At ako po ay nagagalak na makita po kayo, makasama sa araw na ito. At sana'y ang salita ng Panginoon ay mangusap sa bawat isa. Kaya nung sinabi rin ni Pastor sa akin na, Pastora, ikaw yung isa sa maging revival speaker sa church natin. Di na rin po ako nagdalawang isip. Tinanggap ko po ng buong puso dahil yun din ang gusto ko, na gamitin ako ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. No? Kaya sa umagang pong ito, tayo po ay magpuri sa Kanya at sana ang mga salita ng Panginoon na ating mapapakinggan ay kukunin natin, no? I-absorb natin sa ating mga puso, sa ating mga isipan. At higit sa lahat, ito ay yung magiging gabay natin sa ating pagkikipaglakad sa Panginoon. So, magandang umaga po sa bawat isa. Mabuti bang Panginoon? Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Despite sa malakas na ulan, sa panahon, parang trinatry niya tayo talaga, no? Sinusubukan niya talaga tayo kung gaano katatag ang ating pananampalataya, ang ating pag-serve sa Panginoon. Pero thank the Lord dahil hindi ang ulan, sabi nga kanina ng presider natin, ulan ka lang. Hindi ka nakakapagtinag sa amin dahil may Diyos tayo na buhay, makapangyarihan, na siyang nagdala sa atin sa kanyang bahay-sambahan. So, ngayon, hindi ko nakikita. Okay. Ay, meron ba? Ay, okay, sorry po. No, nanibago lang po ako. Meron po ba tayo? Speaker. Okay. Ayan. Alam niyo po ba yung story na yan? Sino ba yan?
si Maganda at si Halimaw. Kala ko si Maganda at si Malakas. Okay. Oh, fairy tale muna tayo ha. Oh, yung mga bata, alam na alam siguro nila itong fairy tale na ito. Ito ay isang fairy tale, pero mayroong lesson na ating makukuha. Di ba? So, once upon a time, istorya muna ko ha, once upon a time, mayroong isang binata na nakatira sa isang castle. Ngunit, siya ay isinumpa dahil sa kanyang pagiging makasarili. Hindi magandang pag-uugali, kaya ginawa siyang halimaw. Isang araw, may napunta doon sa castle. I-shorten lang natin ha, yung story para hindi tayo magtagal. Mayroong pumunta, nakarating doon sa castle na isang merchant at pumasok doon sa loob ng bahay. Pero wala siyang nakitang tao. Anong nakita niya? Mga pagkain. Kumain siya at nakitulog pa. At nang umalis na siya, nung makarating na siya malapit sa gate, nakita niya ang isang bulaklak na rusas. Naalala niya ang kanyang anak na si Beauty. Pumitas siya, ngunit lumabas ang halimaw. At nagalit. Sabi niya, bakit ka pumitas ng pinakapaborito kong bulaklak? Pinakain na nga kita, natulog ka pa. Kumuha ka pa ng pinaka-precious na bagay dito sa aking castle. Kaya sabi niya, ngayon magiging bihag kita. Pero humingi ng awa yung merchant or yung lalaki, sabihin na lang natin, sabi niya, huwag po, pakiusap, uuwi ako dahil ibibigay ko sa aking anak ang hiniling niyang pasalubong ko, yung flower. Nalaman ng halimaw na may anak siya. Sige, sabi niya, papauwiin kita. Pero, ang isa sa iyong mga anak ay dadalhin mo dito para kapalit mo maging bihag. Kaya, umuwi yung lalaki, pumunta naman yung kanyang anak na si Beauty. At si Beauty ang kumuha sa part ng kanyang ama at ginawa siyang landlady, sabihin na lang natin, doon sa castle. At habang si Beauty ay nandoon sa castle, ipinakita niya ang kabutihan doon sa halimaw. Napakaganda, magandang kalooban, kabutihan, ang kanyang ipinakita. Hanggang nakita ng halimaw yung kagandahang loob doon kay Beauty. At dahil din doon, nabago ang itsura, nabago si halimaw. O, di ba? May mga pagkakataon na umalis si Beauty doon sa castle, pero dahil sa, sabihin na lang natin, parang love story kasi ito, no? Na-develop na siya doon kay Beauty. Sabi niya, pakiusap kung uuwi ka sa iyong tahanan, babalik ka. Dahil pag hindi ka babalik, mamamatay ako. Sabi niya, mamamatay ako. Kaya nung umuwi siya, hindi umuwi si Beauty sa kanilang tahanan. Actually, hindi niya tinupad yung promise niya na 7 days babalik siya. Pero on the 10th day, nagka-dream siya at na-dream niya na mamamatay na nga yung halimaw, kaya bumalik siya. At doon, nang nakita niya yung halimaw na nakahiga, umiyak siya, yung kanyang, ano yun? Yung luha. Ay, very good talaga. Yung kanyang luha na pumatak doon sa kay halimaw. Biglang nag-change yung anyo ni halimaw at bumalik siya sa kanyang dating gwapong prinsipe, katulad ni F. Wow, napogi. Ang gwapo niya pala. Di ba? Yan ay isang story or fairy tale lamang, pero mayroon tayong nakukuhang lesson. Pero before that pala, doon nakita na yung kanyang kagwapuhan at na-inlove sila sa isa't isa and they live happily ever after.
So, ang lesson po natin dito, ang kabaitan, kabutihan, kagandahang loob ay nakapagpapabago. No? Pero hindi po yan yung mensahe natin. Meron pa po. So ito po ang gusto kong ibahagi sa umagang ito. Yan. Ang kapangyarihan ng paghipo ni Jesus. Nakapagpapabago ng buhay. Makikita po natin sa Matthew chapter 8, verse 1 to 4. Hiniling ko po ang bawat isa na tayo pa ay tumayo at ating babasahin. Okay, sabay-sabay po tayo. Go. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang kitungin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka, magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay ng mga tao na ikaw nga'y magaling na. Okay, salamat po. Tayo po ay tumayo. Minsan pa, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pangungusap sa buhay ng bawat isa. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong salita at tulungan mo kami na i-open namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at higit sa lahat ay willing kami na susunod sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Maupo po kayo. So, noong unang panahon, ang ketong ay isang nakakatakot na sakit. Ito ay sakit sa balat at ito ay nakakahawa. Kung kaya't, ang may sakit na ketong sa Old Testament ay tinatapon sa labas ng syudad at inilalagay sa isang isolated place. At sila ay itinuturing na pinakamababang uri o tao sa lipunan. Nakakaranas sila ng rejection, at parang mga pulubi na nakatira sa gilid ng kalsada. At sa kultura ng mga Hudyo, ang mga kitungin ay bawal hawakan. Bawal silang hawakan. Umaging sila nga ay bawal humawak sa iyo. Bakit? Dahil nga nakakahawa. So sapagkat sila ay itinuturing na marumi. Kaya sa umagang ito, may mga bagay na gusto kong tingnan natin patungkol sa taong kitungin. Una, sabi niya, ang kanyang kalagayan. Ano ang kanyang kalagayan? Siya ay itinuturing na marumi. Gaya ng sinabi ko kanina, ang kalagayan ng taong kitungin ay tinatapon sa labas ng lungsod. Kung ating i-imagine ang kanyang kalagayan, siyempre, siya ay nag-iisa. Okay lang kung marami sila doon nakitungin. Marami siyang kasama. Pero kung nag-iisa, siya lang, siyempre, siya po ay nag-iisa. Malungkot. Po ba? Nagdurusa sa sakit, hindi lang sa physical, maging sa emotion din. Hindi makatulog ng maayos. Walang kapayapaan sa kanyang puso. Puno ng kabigatan at kaawa-awa ang taong ito. Ang sakit na kitong ay inilalarawan nito ang kasalanan. Kaya ang taong makasalanan ay gaya ng taong may sakit na kitong. Nakakaawa, malungkot, nag-iisa, walang kapayapaan ang kanyang puso, puno ng kabigatan at laging nakokonsensya. Kaya gaya ng sabi ni Warren Wiersbe, sabi niya, ang kasalanan ay mas higit pa. Ito sabi niya, tingnan po natin. Ang kasalanan ay mas higit pa kaysa sakit na kitong. Bakit?
Dahil ang kitong ay nasa balat lamang, ngunit ang kasalanan ay tumatagos ito maging sa kaila-ilaliman ng ating buhay. Sinisira ang ating buhay hanggang tayo'y maging walang silbi, walang saysay, or useless. Grabe, no? Ganyan ang epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Okay lang pala kung physical na sakit. Dahil nasa balat lang, pwede mo pang itago. No? Pero ang sakit or ang kasalanan ay nandoon. Sabi niya, sa kailaliman ng ating buhay, na kahit natutulog ka, kahit gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Bakit? Nandoon nakukonsensya ka. Ang guilt ay nandoon. Sa totoo lang, wala kang tunay na kapayapaan. At ito ang nagpapalayo sa atin, sa ating relasyon sa Panginoon. Ang kasalanan ay nagpapalayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos, na siyang dahilan na tayo ay nanghihina at nawawalan ng sigla sa paglilingkod sa Kanya. Naaapektuhan ang ating pakikihalimuha sa mga tao, pakikipag-fellowship sa mga anak ng Diyos. Ang kasalanan ay ginagawa tayong great pretender. Ha? Sinong awit yon? Sinong umawit yon? Yes, I'm the great pretender. Sabi niya. Kung minsan ginagawa niya tayong dakilang mapaggunwari na tayo ay okay. Pero sa totoo lang, hindi. Hindi ka okay. Dahil mayroon ka palang tinatago doon sa puso mo. Pinapakita lang natin na tayo ay nag-a-attend ng church, active tayo sa gawain ng Panginoon, tumutugtog tayo, naglilid tayo ng praise and worship, sumasama tayo kay pastor, nagmi-ministry. But inside, ay wala pala tayong tunay na kapayapaan doon sa ating mga puso. Parang ginagawa lang natin parang covering yung pagiging active natin. Watch out, mga kapatid. Ang kasalanan ay nakakasira sa buong buhay ng isang tao. Physically, emotionally, mentally, socially, morally, above all, spiritually. Kung kaya't siya'y walang kapayapaan, ito mismo ang karanasan ng taong kitungin. Number 2, ang kanyang hangarin. Makawala mula sa kanyang kalagayan, gumaling sa sakit at maging malinis. Doon sa verse 2, lumapit siya kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Kinilala niya na si Jesus ang sagot sa kanyang hangarin. Hangaring maging malinis at gumaling sa kanyang sakit. Kinilala niya na si Jesus lamang ang may kapangyarihang magpagaling sa kanyang sakit. Si Jesus lamang ang makapagtatanggal doon sa kanyang tinatago na kasalanan. Ito exactly ang ginawa ni Jesus sa kanya. In verse 3, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga ang kitungin. Praise the Lord. Kung ating isipin, ano kaya ang naramdaman ng taong kitungin nung siya'y gumaling? Naranasan niyo bang nagsakit? At nung tayo'y gumaling, ano ang ating pakiramdam? Ang gaan, masarap.
Parang gusto nating bumawi sa mga pagkain hindi natin nakain noon. Ganon, di ba? Hinahanap natin yung ating mga kinasanayang gawin. Nawala ang sakit ng kanyang nararamdaman mula sa pagkasira ng laman ng katawan. Bumalik ang kanyang sigla. Walang takot na nararamdaman. Hindi na siya nahihiya na sabihin sa mga sasabihin ng tao sa kanya, ng taong yan ay marumi, na siya ay pinandidirian. Alam niya sa kanyang puso, wala na siyang takot na makihalimuha sa mga tao. Pwede na siyang bumalik sa kanyang tahanan at muling mayakap at makasama ang mahal sa buhay. Amen. Bumalik na ang kanyang sigla. Nagkaroon na siya ng tunay na kapayapaan, kaginhawaan at pagbabagong buhay na ibalik na sa kanya ang kanyang dangal. Na kung noon ay parang ang baba ng tingin nila sa kanya, pero ngayon, nakita nila ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Gumaling siya. Di lang siya gumaling sa kanyang sakit na kitong, bagkos napatawad pa ang kanyang kasalanan. Naibalik sa kanya, or ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang nagpagaling sa kanya. Kung gusto nating makawala mula sa makasalanang kalagayan, mula sa pagkakonsensya, makawala mula sa kaawa-awang kalagayan, makawala sa pagkabalisa ng puso, ang tanging paraan na maisakatuparan ito. Gaya sana ng ginawa ng kitongin, sabi niya, lumapit siya sa Panginoon. Nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, handang humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, at manalig na ang Diyos ang pwedeng magpalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan. At ibabalik niya ang sigla, ang iyong relasyon sa Kanya. Pangatlo, sorry po, na-over pala. Pangatlo, ang kanyang patutuo. Pumunta siya sa templo at nag-alay. In verse 4, pinayuhan siya ni Jesus na huwag sasabihin kanino man na siya'y gumaling na sa kanyang sakit. Sa halip, pumunta siya sa pari para magpasuri at mag-alay ng handog bilang patunay na siya ay gumaling na. Ano ang una niyang ginawa? Instruction ng Panginoon sa kanya nung siya ay gumaling. Number 1, pumunta siya sa pari. Pumunta siya sa templo upang magpasuri. Sapagkat ang mga pari ang nagdideklara na siya ay tunay na gumaling na. Sila po yun ang magdideclare. Ganyan po. Kung bakit sabi ng Panginoon, pumunta ka sa pari. So the pastor can also be an instrument of God para sasabihin niya, oh, ang ganda ng buhay ng taong ito. Papatunayan niya ng taong ito ay nabago na ang kanyang buhay. Pumunta siya sa templo, pumunta siya sa church, upang siya ay muling tanggapin bilang kabahagi ng salipunan, bilang kabahagi sa simbahan, at pagpapahayag na siya ay maari nang makisalimuha sa mga tao.
pwede na siyang makahalimuha sa mga tao. Ito ay pagpapakita that there is a great celebration kapag mayroong taong nagbabalik loob sa Panginoon na maging kabahagi sa loob ng iglesia. Kaya sana mga kapatid, kapag mayroong mga taong nagbabalik, makikiisa sa atin sa pagpuri ng Panginoon, masaya tayo para sa kanila. Amen? Masaya tayo na mayroong mga taong pumapasok sa loob ng iglesia na willing makiisa sa atin sa pagpuri ng Panginoon, sa Panginoon. Tanggapin natin sila, masaya tayo. Tanggalin po sana natin ang mga barrier. Wala po sanang namamagitan sa atin. But let us welcome everyone to be a part of God's family. Sapagkat tayo ay isa sa harap ng Diyos. Ang wala tayong ibang hangarin is to worship the Lord together. Amen? Amen. Sabi sa Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Sabi niya, kung mayroong babalik loob sa church na gusto magpuri sa Panginoon, angels will celebrate in heaven. Magsi-celebrate po sila. Sana masaya din tayo na makita natin may mga taong nagbabalik loob para sa Panginoon. God is a God of second chance. Ang Panginoon ay nagbibigay parati ng chance para sa atin upang bumalik sa Kanya. God is a God of love. Sabi nga nila, love is sweeter for the second time around. Di ba? Ganon din ang Panginoon. Kung tayo magbabalik loob sa Kanya, masaya siya at mas malalim ang magiging ugnayan natin sa Kanya. Pangalawa, hindi lang siya pumunta sa pari. Number 2, nag-alay ng handog bilang patunay na siya ay magaling, gumaling at malinis na. In Leviticus chapter 14, verse 4, ganito ang gagawin ng mga taong napagaling na sa kanilang mga sakit. Sabi niya, magpakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kapirasong kahoy na cedar, pulang lana at hisupo. Meron ba tayo nito? Mga pulang lana at hyssop. Research ko yung hyssop ay para siyang leaves. Ano ba yun? Yung mabango na leaves pala. And then, yun. So ito ang dapat ialay ng taong gumaling na sa kanyang sakit na ketong. But praise God, dahil hindi na itong rini-require ng Panginoon sa atin ngayon. No? Sa mga na para patunayan na tayo ay binago ng Panginoon. Hindi na po ganito. Kukuha tayo ng dove, magdadala tayo ng ibon, yung hindi lang basta-basta ibon ito ha. Ito ay ibon na yung dove. Na dapat ay healthy na dove. Ngayon, ang hirap hanapin ng dove. Lalo pag pure white. Di ba? Pero, gaya ng sinabi ko, praise God. Dahil hindi ito ang pinapagawa sa atin ng Panginoon once na tayo magkasala at gusto nating manumbalik sa Kanya. Anong gagawin natin? In Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magandang habag ng Diyos sa atin,
Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So paano natin ialay ang ating buhay? Paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Jesus replied in Matthew chapter 22, sabi, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. Mamuhay tayo na banal at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Sikapin ninyong makasundo ang lahat. Sabi niya in Hebrews chapter 12 verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sikapin, mamuhay na banal. Kasundo ang lahat. Kaya sa church, wala po sanang pagkabahabahagi. Wala po sanang pride. But we must learn to forgive and forget. Gaya ng pagpapatawad ni Lord sa atin. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Ipinatawad tayo ng Panginoon. Matuto tayong magpatawad sa isa't isa. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen! Handat sana tayong pangalawa. Sabi niya, handat tayong paggamit sa Panginoon. Willing to be used by God. Kung ano ang talento na binigay ni Lord sa atin, gamitin natin. Amen! Ako po'y nagagalak na sa church po na ito ay napakaraming young people. Paggamit tayo sa Panginoon. Gamitin natin ang ating mga talento para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kung kaya mong mag-lead ng praise and worship, gawin mo. Kung kaya mo mag-play ng instrument, gawin mo. At wag lang din tayo, dahil tayong marunong, tayo na lang. The church is a family. And it should be a shared responsibility. Yan ang gusto ng Panginoon sa iglesia. But let us do it for the Lord. Gawin natin yan para sa Panginoon. Serving one another. Service is not a competition. Hindi pagalingan ng talento, but service is giving help to benefit others and church. Through our talents, we serve one another. Through our talents, we help each other. Through our talents, we build each other. Sikapin nating mamuhay in unity with our co-believers. Give your talent to the Lord. Give your time to the Lord. Huwag nating ipagkait ang ating mga panahon para sa Panginoon. Time is very important for the Lord. Sabi nga ng nababasa natin dyan kuminsan, you have time for yourself, but give time for the Lord. What if God has no time for you? Give your time to the Lord. Sunday services, prayer meetings, discipleship, and others. And not only that, give your treasures for the Lord. We must be willing to give up what we have for the Lord. Your time, your treasure, and your talent for the Lord. Sikapin nating mamuhay in unity with our co-believers hanggang marating natin
ang inaasam ng Diyos sa kanyang iglesia. Ano bang inaasam ng Panginoon sa church? Sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 27 na ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili. Na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis, kulubot, ni kulubot man, banal at walang kapintasan. Without spot or wrinkle. Bilang patutuo na tayo ay binago ni Lord, go to the church and worship Him. Ialay ang ating buhay sa Kanya. Paglingkuran natin siya at mamuhay na aayon sa Kanyang kalooban. And the last, sabi niya, ang resulta ng Kanyang patutuo, na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang baguhin ang buhay ng taong makasalanan. Amen? Amen. Marami ang namangha. Amazing talaga si Lord pag siya ang mag-work sa buhay ng isang tao. Diba? Napaka-amazing. Na makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao. Sabi nga sa Isaiah, kahit gaano kadumi ang ating kasalanan, kung tayo lalapit sa Kanya, gawin niya tayong malinis, gaya ng kalinis ng niebe, kaputi ng niebe, as white as snow. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Gaano kadumi ang ating buhay, kung tayo ay lalapit sa Panginoon. Ito po ang ating general conclusion ngayon. Kahit gaano kadumi ang ating buhay, kung tayo ay lalapit sa Panginoon, hingin ang Kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan, siya ay handang magpatawad sa atin at baguhin ang ating buhay upang maging kapakipakinabang sa Kanyang harapan. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang iyong kalagayan ngayon. Ikaw mismo, alam mo ang iyong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Pero ito po ang invitation ko ngayon. Gusto mo bang maranasan ang fresh touch ni Lord sa buhay mo? Gusto mo ba ng kagalingan? Physically, emotionally, mentally, socially, and spiritually. Gusto mo ng breakthrough sa buhay mo? The Lord is waiting for you right now to come to Him and give your life to the Lord. Kaya kapatid, if you want, kung gusto po ninyo ang mga bagay na ito, inaanyayahan ko po kayo na pumunta sa harap. Hindi ko po kayo tatawagin bilang isang makasalanan. But if you want that the Lord will touch your life, you are free to come and say, Lord, here I am. Mangusap ka at gamitin mo ang aking buhay, Panginoon. Kailangan kita, Panginoon. I need you. Kailangan kita. Kailangan ko ng kagalingan, Panginoon, sa aking buhay. May mga times na ako ay nanghihina. But thank God, dahil andyan ang Diyos na pwede nating kapitan. He is willing to change our life and give the true breakthrough sa buhay natin.
this revival time, mga kapatid, hayaan nating kumilos ang Diyos sa ating buhay. Hayaan nating puspusin niya tayo ng kanyang banal na espiritu at pag-ibig. Yes, God, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Lord, we need your power. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. Kailangan po namin ng kagalingan spiritually. Yes, God. Bigyan mo kami ng humble heart, O Lord. Yes. At habang kayo ay nakatayo, ikaw at ang Panginoon ay mangungusap sa iyong buhay. Hayaan mo na ang Panginoon ay mangusap sa iyong whatever be your need, makikinig ang Diyos sa iyo at handa niyang tugunin ito. Yes. Yes, Lord. Amen. Oh God, salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos, nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa. Kaya Lord, andito kami ngayon para idulog namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Na ikaw lamang ang pwedeng makapagbibigay nito, Lord. Mga kapatid ang narito ngayon, Lord, mangusap ka sa kanila. Yes, God. Amen, Lord. Thank you, Jesus. For power. Yes. Yes. Panginoon, sa oras na ito, pinupurit, pinapasalamatan ka namin dahil sa iyong ginawa sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na iyong ginamit upang makita namin kung anong aming pangangailangan sa iyo. Lord, tugunin mo ang dalangin ng mga kapatirang ito, Panginoon. Whatever, Lord, na kagalingan na kanilang kailangan. Physically man yan, Panginoon, Lord, heal them. Touch them, O God. Stretch out mo ang iyong kapangyarihang kamay para sa kanila at ibigay ang kagalingan. Emotionally, Panginoon, Lord, minsan kami ay nanghihina. But Lord, andyan ka nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Kung mayroon mang nangangailangan ng spiritual na kagalingan, O God, Lord, tulungan mo po siya. Narito kami at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, tanggalin mo po ang mga kasalanan o mga balakid sa amin kung bakit hindi kami makapag-worship sa iyo, makapag-serve sa iyo ng 100%. Lord, mangusap ka sa buhay namin, mag-work ka, Panginoon, and take over sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang mag-control sa buhay ng bawat isa. Gusto namin na aming relasyon sa iyo ay walang hadlang. Kaya Lord, andito kami ngayon. Anumang mga kasalanan na aming nagawa, personally, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyong harapan. Gawin mo kaming malinis, kaaya-aya, at kalugod-lugod sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa buhay ng bawat isa. Wala kaming ibang hangarin, kundi patuloy na mag-serve at paggamit sa iyong gawain. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, binabalik ko po ang panahon sa ating presider.
Bago po ang lahat, salamat po sa napakagandang mensahe, Pastora. Inaanyayahan ko po muna po yung mag-special number na yung Palanas family and Tolentino family. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, unahin po muna natin yung announcement po natin. Bago po yung announcement po, no? Salamat sa napakayamang salita na napakinggan po natin at tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa kabila ng lahat, sa kasalanan natin, sa mga bagay na nagagawa natin. Patuloy na nandyan yung kabutihan ng Panginoon at hindi nagbabago yung Panginoon noon at hanggang ngayon. Sige, share ko lang po itong sinasabi sa Lucas chapter 6 verse 38. Ay, wala pa pala. Wait lang. Announcement pala. Sorry. Sige po, yung prayer meeting natin every Wednesday at 7 p.m. in charge this week's Youth Society. Sunday school will be held every last Sunday of the month. Revival services will be held every Sunday this month. Prayer and fasting. And then yung may mga kaarawan po ngayon, babatiin lang po natin yung August birthday celebrants. August 2, si Ate Ruby Abu. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang. August 4 po, si Kuya Alben Alipanyo. Amen. August 11 po, Salvador Vasquez. Isa pa pong August 11, si Earl Jan Mendoza. August 12 po, si Aiko Palanas. August 20, si Ate Ophel Ligaspina. August 22, Christine Kayaban. August 22, Jaira Marie Albo. August 28, Christian Collera. Christian. Sino? Ayun. August 24, si Nanay Agnes. And then, August 29, si Carl Josh Orbis Tondo. Sa August 30 po, si Ma'am Daniela Joyce Salapan. Happy birthday po sa lahat. Sige po, sabi dito sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon dito na magbigay kayo at kayo bibigyan. At lagi nating isipin sa lahat ng meron tayo, ano man yung kinatatayuan natin sa buhay na ito, ano man yung meron tayo, ito'y galing lamang sa Panginoon. Kaya ibalik natin yung sa pamamagitan ng ating tithes and offering. Sige po, tayo pumila at ibigay natin yung para sa Panginoon. Glorify your
Sige po, panandalian tayo tumayo, yumukod at manalangin. Sige po, tumayo po lahat. Let's all pray. Panginoon, muli salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa mga buhay na nandito, Panginoon. Pagpapatunay lamang, Panginoon, na kahit malakas yung ulan, may bagyo man kami nararanasan, Panginoon, ay magpapatuloy kami magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. At we are here, Panginoon, because of you, Panginoon. Walang ibang dahilan, Panginoon, kaya kami nandito. Salamat din sa mga nag-offer, Panginoon, sa mga offerings na to. Patuloy niyo pagpalain, Panginoon. Bigyan sila ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, na pagpapala na manggagaling sa iyo. Patuloy niyo silang, ganun din yung kanilang pamilya, Panginoon. Provide yung kanilang pangangailangan at patuloy na bigyan ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Panginoon, itinataas namin sa mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tinatawagan ko na po ang Tolentino at Palanas family. Hello, hello. Hello, hello.
Salamat po. Minsan pa ho, palakpakan po natin sila. Lakas ng dating ha, parang bagyo lang ha. Maganda na po yung mga pamilya dyan sapagkat alam ko na may mga schedule ang bawat pamilya na aawit dito. Kaya yung mga umaawit sa banyo dyan, iawit nyo na dito sa harapan. Di ba, Ate Opel? Sapagkat alam ko na talagang bawat pamilya ay tatayo rito para umawit. Ngayon po, bago tayo sa closing prayer and benediction, tinatawagan ko po si Pastora Mary Jean sa harapan. Kasama na rin si Pastor Art. Para makilala nyo si Pastor Art. Si Pastor Art po ang ating General Treasurer. Si Pastor Art ang pinakamayaman sa amin kasi siya ang ingat yaman. Siya po ang nag-iingat ng yaman ng the Wesleyan Church of the Philippines. And we are so thankful na sila po ay available ngayon. In fact, yung ilang mga general leaders nasa Morong po ngayon dahil anniversary ng Morong Wesleyan Church. Pero sila, Pastor Mary Jean, nasa atin ngayon, Pastor Art, dahil sila nga po ay na-invite para mag-speak si Pastor Mary Jean. Tumayo po tayong lahat. Pwede bang extend natin ang ating mga kamay kay Pastor Mary Jean, kay Pastor Art para ipanalangin po natin sila. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na ginamit mo si Pastor Mary Jean para ibahagi ang iyong salita. I pray, Lord, that you will continue to bless her and the whole family. Salamat po, Lord, sa mga mensahe na amin pong natanggap, Panginoon, ngayon. Dalangin namin nawa ito'y maging kalakasan ng aming mga buhay sa pang-araw-araw. Lord, tulungan mo sila at ang buong pamilya. Huwag mo silang pagkukulangin at ibibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, I pray for Pastor Art as he will continue to perform all the duties and responsibilities in the Wesleyan Church of the Philippines. Hayaan mo, O Diyos, na bigyan mo siya ng karunungan na manggagaling sa inyo, kalakasan, i-preserve mo ang kalusugan niya, kalusugan ng buong pamilya, upang sa gayon, sila po ay magiging kagamit-gamit para sa iyong kalwalhatian. Thank you, Lord. Maraming salamat at patuloy ka, Panginoon, na sumama sa kanila, sa lahat ng kanilang mga lakad, sa lahat ng mga responsibilidad, kasama ang iyong banal na presensya. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. At ito po yung ibibigay natin kay Pastora Mary Jean, ang Bible at ang simple na token. Si Pastor Art po ang magko-closing prayer and benediction sa atin. Pastor Art. Pagkatapos po nun yung tripled amen po natin. Patuloy po tayong manalangin. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Lord, sa pagkakataon ni pinagkaloob mo sa amin upang kami ay magpuri sa iyo. Patunay, Lord, na ikaw ay napakabuti sa aming buhay. Thank you din, Lord, sa iyong salita na aming napakinggan. Sa lahat ng aming mga ginawa sa umagang ito, Lord, sa iyo ang kapurihan. At dalangin namin naman na patuloy kang manguna sa amin, patuloy kang tumulong, patuloy kang mangusap sa natitira pang schedule ng revival na ito. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. At maging maayos, Panginoon, sa iyong harapan ang lahat ng kailangan na ayusin sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming buhay spiritual. Thank you din, Panginoon, sa aming mahal na pastor at sa kanyang pamilya na sa church na ito, Panginoon. I pray, Panginoon, na ikaw ang patuloy na tumulong sa kanila. Patuloy na ibigay ang kanilang pangangailangan. Patuloy, Lord, na gamitin mo sila sa church na ito. Thank you, Lord, sa kanilang buhay. Lord, ipagpatuloy mong tulungan ang pamilyang ito, sa ang Lumahan family. Sa lahat na nandito ngayon, Panginoon, Lord, salamat at patuloy mo kaming pagpalain. Ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang grasya ng anak na si Jesucristo at ang pakikisama ng banal na Espiritu sumatin nawa ngayon at magpakailanman.
Ah, Amen. Good morning. Good morning po, magandang umaga po. God bless you. At umupo po tayo para sa ating huddle time. Si Pastora po ang Yung huddle time po natin, may naka-assign na mga leaders. So, dito banda si Ma'am. Ayan, mula dito sa unang line hanggang dun kay Tatay Alio. Tapos sa sumunod na group si Ma'am Daniela. Tapos dito sa banda dito sa harapan si Sir JR. And then bandang likod si Pastora Vivian. So mayroon tayong 4 na groups. And then andito po yung ating pag-uusapan sa grupo. Yan, salamat po. Mag-closing prayer na rin po kayo sa group ninyo.